Sa nakaraan nating video ay nakilala ng ating bida si Hemis, ang commander ng 3rd Corps ng Demon King Army. Ngumiti siya at sinabi na lalo pang naging mas muscular si Ridron. Sinabi ni Ridron sa commander na lalo pang naging kahanga-hanga ang kanyang kagandahan. Namula ang mukha ni Hyunsuk at naisip kung ganito ba kaganda ang commander. Nagpasalamat si Hemis kay Ridron sa kanyang magagandang salita, habang si Hyunsuk ay naisip kung ano ang sasabihin niya, dapat ba niyang purihin din ang kagandahan niya. Sinabi ni Ridron na nahihiya siya na hindi niya naiprotektahan ang fortress. Sabi ni Hemis na walang dapat ikabahala, dahil sa commander ng 8th Division ito, hindi niya kasalanan. Nagsimula siyang maglabas ng madilim na aura at sinabi na dapat ginawa niyang bag ang balat niya dahil bumalik siya ng parang talunan. Tiningnan siya ni Hyunsuk nang natakot at naisip na hindi siya makahinga sa bigat ng pressure, ibang-ibang antas ito kumpara sa mga nakilala niya. Tumayo si Hemis mula sa kanyang upuan nang may ngiti at tinanong kung sino ang taong dinala ni Ridron. Tinawag ni Ridron ang pangalan niya at sinabi na siya ang taong sinabi niya noon. Dinala niya ito para mag-enlist sa opisyal na Demon Army. Hinawakan ni Hemis ang balikat niya at sinabi na cute siya, isang talento na personal niyang pinili. Hindi siya bibiguin, di ba? Malakas na sinabi ni Hyunsuk nang natakot na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sabi ni Hemis na sa ganitong katawan, hindi siya tatagal sa Demon Army. Sumang-ayon si Ridron at sinabi na kakainin siya ng iba. Pero hindi ito bago na may taong sumali sa Demon Army. Sa pahintulot niya, siya mismo ang magte-train sa kanya. Tumanggi si Hemis at ngumiti, sinabi na hindi niya pwedeng sayangin ang oras sa isang tao. Itinaas niya ang ulo, binuka ng malapad ang bibig na may maraming matutulis na ngipin, at inunat ang mga kamay. Nagsimulang kunin niya ang isang bagay mula sa kanyang bibig na labis na ikinagulat ni Hyunsuk. Kinuha ni Hemis ang halimaw at sinabi na mula ngayon, siya ang itinalagang tagapag-alaga ng kanyang alagang hayop na si Bobo. Napaka-cute niya, di ba? Tiningnan ni Hyunsuk ang halimaw at naisip kung aso ba ito. Sigurado ba siya na hindi ito isang demonyo na nagmula sa impyerno? Sabi ni Ridron na nararamdaman niya ang malaking kapangyarihan kahit bata pa si Bobo. Sabi ni Hemis na siyempre, naiintindihan niya ito. Tiningnan niya si Hyunsuk at tinanong kung ano ang reaksyon niya, hindi ba niya gusto ang ideyang ito. Sumagot siya ng malakas na may ngiti na siya ay kandidato ng Demon Army at isang malaking karangalan ang alagaan si Bobo. Iniabot ni Hemis ang kanyang alaga at sinabi na ito ang gusto niyang marinig. Lumalaki na siya kaya dapat tandaan niyang pakainin si Bobo dahil nagagalit ito kapag nagugutom. Ang pagtatalaga ng bagong tagapag-alaga ay mahirap na trabaho dahil kinain niya ang mga naunang tagapag-alaga. Kailangan din niyang dalhin ang uniforme niya. Paglabas, kumagat si Bobo kay Hyunsuk at pumayag siya ng may gulat na mukha. Pagkalipas ng ilang sandali sa bahay ni Bobo, malakas na tinanong ni Rachel nang nagulat kung nakatanggap ba siya ng bagong hero quest sa gitna ng Demon Army. Sinabi ni Hyunsuk na dapat tumahimik siya o gigisingan niya ito. Inanunsyo ng system na ito ay hero quest. Walang nakakaalam kung bakit kailangan niyang gawin ito, pero kailangan niyang magtiis, mabuhay, makuha ang pabor ni Bobo, at umasa sa mas magandang kinabukasan. Kalma na sinabi ni Hyunsuk na ang quest na ito ay nagbigay sa kanya ng 200 hero points. Tiningnan ni Hyunsuk ang halimaw na nakahiga sa tabi niya at naisip na kailangan niyang makuha ang pabor ng alagang hayop ng commander. Pumasok ang isang goblin, kumatok sa pinto, at malakas na tinawag siya. Yumuko si Hyunsuk, binati ito, at sinabi ang kanyang pangalan. Seryosong naisip niya, isang goblin bilang tagapag-alaga. Parang pagkain lang ang tingin nila sa kanya. Tinanong niya kung nasaan ang iba pang seniors. Sabi ng goblin, wala na sila, patay na lahat. Kaya mula ngayon, silang dalawa ang magluluto ng pagkain para kay Bobo. Ngumiti si Hyunsuk at tinanong, yun lang ba? Sumang-ayon ang goblin at sinabing kung naiintindihan niya na, kailangan na niyang umalis. Hindi nito natapos ang sinasabi dahil lumapit si Bobo mula sa likod at dinilaan ang ulo nito. Natakot ang goblin,
Nagtago sa likod ni Hyunsuk, at malakas na sinabing nagising na si Bobo, sariwang karne ng tao ang inihanda para rito. Galit na galit si Hyunsuk at sumigaw, anong ginagawa ng baliw na goblin na ito? Umakyat ang goblin sa likod niya at sumigaw na isa sa kanila ang mamamatay rin naman. Galit na galit si Hyunsuk, itinapon ito pasulong, at sumigaw na kung ganun, ikaw ang mamatay, pagkain ito para kay Bobo. Masayang tiningnan ni Bobo ang goblin na lumilipad patungo sa kanya. Nagulat si Hyunsuk habang pinapanood ang goblin na kinakain ng halimaw at sinabing mukhang nagustuhan ito ni Bobo. Nagulat din si Rachel at sumang-ayon sa kanya. Maya-maya, lumilipad si Rachel palayo kay Bobo, na humahabol sa kanya na galit at malakas na sinabing sobra na ito. Hiniling niya kay Hyunsuk na tulungan siya. Kalmado siyang sumagot na huwag itong tumakas ng matagal, baka magutom ulit si Bobo. Napansin niya ang system window na nagsabing may item na malaking buto, na maaaring maakit ang mga halimaw na uri ng Candy. Ang kakayahan nito ay nakakaakit sa mga ganitong halimaw, at kailangan ng 30 hero points. Binili ni Hyunsuk ang item, tinawag si Bobo, at agad itong lumingon sa kanya. Ngumiti siya, itinuro ang malaking buto, at tinanong kung gusto niya ito. Inihagis niya ang buto at sinabing hulihin ito. Tumalon si Bobo ng mataas at nahuli ang buto. Nakatayo si Rachel sa tabi niya, pagod na pagod, at tinanong kung paano niya nahanap ang ganoong bagay, sana mas maaga niya itong nakuha. Ngumiti si Hyunsuk at sinabing dahil ito sa kanyang henyo na utak na napapansin ang maliliit na detalye. Dapat madali ang quest na ito. Hindi niya natapos ang sinasabi dahil biglang tumalon si Bobo sa tabi niya. Napansin ni Hyunsuk na may piraso ng damit sa bibig nito at sinabing mukhang hindi sapat ang isang buto. Nanginginig sa takot, sinabi niyang kailangan ng sariwang karne. Tinanong ni Rachel kung iniisip niyang dalhin si Bobo sa labas. Nagpanik si Hyunsuk, naisip kung ano ang gagawin para hindi siya kainin. Naisip niya ang isang magic word para pakalmeyin ang galit na aso. Sumigaw siya ng lakad. Agad na umupo si Bobo sa lupa, masayang tumingin sa kanya, tumalon sa kanya, at nagmaligayang tunog. Maya-maya, lumabas sila ng kwarto. Hinabol ni Hyunsuk si Bobo at sinabing sana tinanong niya agad kung nasaan ang kusina. Tinawag niya si Bobo at sinabing gusto niyang haplusan ito. Kung gusto nitong lumabas. Lumilingon si Rachel at sinabing hindi niya naamoy ang pagkain, saan kaya ito? Itinuro niya ang isang goblin na dumaan at tinanong kung dapat nila itong tanungin. Tumakbo si Hyunsuk dito at humingi ng direksyon. Tiningnan siya ng goblin ng may galit at tinanong kung sino siya. Sisigat pa sana si Hyunsuk, pero natigilan nang makita si Bobo sa tabi niya. Natakot ang goblin, bumagsak sa lupa, at sumigaw. Ngumiti si Hyunsuk at sinabing oras na para maglakad. Nagsimulang dilaan ni Bobo ang goblin, at nag-aalalang tinanong nito kung bakit kasama ng tao ang hayop na ito. Tinawag ni Hyunsuk si Bobo at sinabing hindi nito pwedeng kainin ang goblin, siya ang mag-aalaga rito mula ngayon. Alam ba nito kung nasaan ang kusina? Tumakbo ang goblin, natakot, at sumigaw na nasa kaliwa ang kusina. Tumawa si Hyunsuk at tinanong kung bakit ito natakot, parte ba talaga ito ng hukbo ng demonyo? Tumawa rin si Rachel at sinabing ganoon din ang iniisip niya. Kumalma si Hyunsuk at sinabing mukhang kailangan na lang nilang maghanap ng karne sa kusina. Tinanong ni Rachel, nakakatawa ito, pero hindi naman niya aalagaan ang aso magpakailanman, hindi ba? Ngumiti si Hyunsuk at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Pangarap niya raw makatagpo ng blonde na babae at magpakasal. Napatingin siya sa baba at napansing wala si Bobo sa tabi niya. Nagulat siya at malakas na tinanong kung nasaan ang aso. Umiiyak siya sa pag-aalala, sinabing kung mawala ang atensyon niya kahit saglit, may masamang mangyayari. Tumingin si Rachel sa gilid at sinabing naroon ito. Narinig ni Hyunsuk ang mga yabag nito at masayang sinabing pinag-alala siya nito. Tumakbo si Bobo patungo sa kanya, masaya, pero duguan ang balahibo sa mukha nito. Sabay-sabay na sumigaw ang mga demonyo na patay na si Commander Regis, sino ang gumawa nito?
Gagawin din nila yon sa may sala. Nagulat sina Hyunsuk at Rachel. At naguguluhang sinabi ni Rachel na mukhang si Bobo ang gumawa. Tumakbo sila palayo sa galit na mga goblin. Malakas na tinanong ni Rachel kung talagang mamamatay sila ng ganito. Hinayla ni Hyunsuk si Bobo, nag-aalala, at sumigaw na tumahimik si Rachel at tumakbo na lang kung may oras siyang magsalita. Tumakbo siya ng ilang sandali pero tumigil dahil dead end ang dinatnan. Sabi ng mga humahabol na goblin, siya ang pumatay sa commander, kakainin nila ang kamay niya tulad ng pakpak ng manok. Sana hindi pa lubusang natunaw si Regis dahil gusto nilang tikman ito. Una, papatayin nila ang aso at ang lalaki, tapos hati-hatiin, ngumiti si Hyunsuk, naisip na kailangang mag-focus at magkalakas loob. Galit na tiningnan niya ang mga goblin at sumigaw, paano ninyo nagagawa ito? Nagulat ang mga goblin at tahimik na nakatitig sa kanya. Malakas niyang tinanong kung alam ba nila kung sino ang matapang na ito. Naguguluhang tinanong ng isang goblin kung hindi ba't ordinaryong halimaw ito. Galit na sumigaw si Hyunsuk na sobrang bastos yun, si Bobo ito. Nagulat ang mga goblin at tinanong kung ito ba ang alaga ni Commander Hemis, imposible, panlilin lang ito ng tao. Pero paano kung totoo? Inilapag ni Hyunsuk si Bobo at tinanong kung paano nila hindi nakilala si Bobo, kahihiyan ito. Nag-aalalang tinanong ng isang goblin kung ano ang ginagawa niya. Ngumiti si Hyunsuk ng tuso at sinabing nakaon na ang beast mode. Malakas niyang tinawag si Bobo at sinabing pwede na itong kumagad. Agad na tumakbo si Bobo sa mga goblin at inatake ang isa. Pinanood ito ni Hyunsuk na nakangiti at sinabing mapanganib ang asong walang muzzle. Pagkatapos kainin ni Bobo ang isang goblin, tinanong niya kung may ibang demonyong nagdududa sa asong ito. Yumuko ang mga goblin at malakas na humingi ng paumanhin, hindi raw nila alam. Inanunsyo ng system na sa tulong ng charisma, napasuko niya ang maraming demonyo, at tumaas ang kanyang charisma. Nagulat si Hyunsuk sa notification at tinanong kung nakatanggap din siya ng gantimpala. Lumapit si Hemis mula sa likod, sinabing nagtaka siya kung bakit maingay sa labas. Ngumiti siya, tinawag ang bagong dating, at sinabing may mga kawili-wiling ginagawa ito. Maya-maya, sa opisina ni Hemis, tumawa siya at tinanong kung ginamit ni Hyunsuk ang pangalan niya at si Bobo para mabuhay. Yumuko si Hyunsuk at malakas na sinabing nagkasala siya ng malaki. Nagulat si Hemis sa reaksyon niya at sinabing papuri yun. Itinaas niya ang ulo nito at sinabing tao siya, matalino, hindi tulad ng mga tanga rito, at may tapang pa. Naguluhan si Hyunsuk pero nagpasalamat. Umupo si Hemis sa kanyang trono, ngumiti, at sinabing ang hukbo ng demonyo ay gumagamit ng puwersa sa lahat, na nagdudulot ng maraming problema. Kalmadong tinanong ni Hyunsuk kung ano ang ibig nitong sabihin. Sabi ni Hemis, malalaman niya yun sa lalong madaling panahon, at hindi ba't naisip mong maging executive? Nagulat si Hyunsuk sa alok at tinanong kung hiniling ba nitong maging executive siya sa kanyang kakayahan. Sabi ni Hemis, mahirap yun ngayon, pero hindi niya maaaring payagan siyang gamitin ang pangalan niya at si Bobo ng tuloy-tuloy. May decisive duel ang hukbo ng demonyo na nagbibigay daan sa pagkuha ng ranggo ng kalaban. Poprotektahan siya nito sa loob ng isang buwan, pero pagkatapos, kailangan niyang manalo laban sa kalabang pipiliin niya. Ang bawat panalo ay magpapahaba ng proteksyon ng isa pang buwan, at kung dahan-dahan siyang umakyat, baka maabot niya ang posisyon ng battalion commander. Sa tingin niya, magiging kapaki-pakinabang siya kung ganon. Nag-aalalang tinanong ni Hyunsuk kung ano ang mangyayari kung matalo siya. Sumeryoso ang mukha ni Hemis at sinabing walang awang kamatayan ang aasahan niya, pagsisisihan niya na hindi siya namatay sa laban, maya-maya. Naglalakad si Hyunsuk sa pasilyo na malungkot ang mukha, sinabing kailangan niyang sumang-ayon dahil baka patayin siya ni Hemis kung tumanggi. Pinili pa nito ang kalaban niya agad. Sabi ni Rachel, mukhang magpapalam na siya sa kanya pagkatapos ng isang buwan. Galit na tiningnan siya ni Hyunsuk at gaya ng sinabi ni Rachel ay SSS rank ang kanyang potensyal. Kalmadong tinanong ni Rachel kung alam niya ang ibig sabihin ng potensyal, ito'y posibilidad, hindi sigurado.
Galit na tinanong ni Hyunsuk kung tinuturing nito ang sarili bilang personal fairy pero hindi man lang siya sinusuportahan. Napansin niya ang pinto na may nakatusok na sandata at duguan, nagtaka kung ito ang kusina. Binuksan ni Hyunsuk ang pinto, sumilip, humingi ng paumanhin, at sasabihin pa sana ang isang bagay nang mapansin siya ng isang halimaw. Sabi nito, siya siguro ang sinabi ng commander. Siya si Culkin, ang chef. Ano ang sadya niya? Sabi ni Hyunsuk, gusto niyang makakita ng pagkain para kay Bobo. Kalmadong sinabi ni Culkin na nagbago na naman ang tagapag-alaga, at hindi siya magbibigay ng pagkain. Nagulat si Hyunsuk, tiningnan siya, at kalmadong tinanong kung bakit niya tutulungan. Ang tanging utos ni Commander Hemis ay huwag siyang saktan. Tinanong ni Hyunsuk kung may paraan bang makakuha ng pagkain. Tumingin si Kukan sa kusina kung saan hinihiwa ng mga goblin ang karne na may baliw na tawa. Sabi nito, kung gusto talaga niya ng karne, kumuha siya mismo sa pamamagitan ng pangangaso. Malakas na tinanong ng mga goblin, masaya, kung anong klaseng karne ito, malambot, tiyan ito ni Petel na namatay kahapon, masarap kumpara sa itsura nito. Nagulat si Hyunsuk, naisip kung mga kusinero ba talaga ang mga ito o mga mangkakatay. Ano pa ang ibig sabihin ng mga so ng mag-isa? Maya-maya, malakas na sinabi ni Kukan na patayin ang halimaw, ito ang hapunan ngayon. Tumakbo ng galit ang halimaw patungo kay Hyunsuk. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at nagtaka kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Isang malakas na agos ng madilim na mana ang dumaan sa gilid. May sumigaw na ang halimaw na ito ang pumatay kay Morgan. Naisip ni Hyunsuk na tinawag nila itong pangangaso, pero ang mga baliw na ito ay walang ginawa kundi sumugod ng walang tigil. May sumigaw na ipaghihiganti nila si Morgan. Tiningnan ni Hyunsuk ang goblin na duguan sa lupa at sinabing hindi niya maintindihan kung sino ang dapat hapunan sa ganoong estado. Lumilipad si Rachel malapit sa kanya at tahimik na tinanong kung ano ang gagawin nila. Tumakas na lang kaya, ngumiti si Hyunsuk at tinanong kung talagang sa tingin niya ay makakatakas siya sa ganitong karaming halimaw. Naisip niya, duguan ang kanyang bota, na tama si Rachel, nasa panganib siya. Sabi niya, kailangan niyang gumalaw. Malakas na tinawag siya ni Kukan. Mabilis na itinaas ni Hyunsuk ang kamay sa ulo at sumigaw na siya ang susunod. Matigas na tiningnan siya ng chef at sinabing hindi na kailangan yun. Tapos na ang pangangaso. Pinalibutan ng mga goblin ang katawan ng patay na halimaw. Naisip ni Hyunsuk na parang walang pag-iisip na sinugod nila ang halimaw, paano nila yun nagawa. Tiningnan ng goblin ang chef at malakas na sinabing ito ang ulat ng progreso, 12 ang patay, marami ang nasugatan. Nagulat si Hyunsuk, naisip na masyadong malaki ang pinsala. Kumpiyansang nag-thumbs up si Kukan at malakas na sinabing napakaganda nito, maghihintay sila ng susunod na biktima pagkatapos ng maikling pahinga, naisip ni Hyunsuk na wala talagang pakialam ang chef. Maya-maya, nakatayo siya kasama ng mga goblin, kinamot ang likod ng ulo, at lumingon kay Rachel. Sabi niya, napag-isipan niya na hindi na opsyon ang pagtakas. Nagulat si Rachel at malakas na tinanong, galit, kung talagang sasama siya sa kanila sa pangangaso ng halimaw. Galit na hindi sumang-ayon si Hyunsuk at tinanong kung bakit niya gagawin iyon. Isinara niya ang mga mata, inilagay ang kamay sa likod ng ulo, at sinabing tumataas lang ang stats kapag nag-level up, kaya kailangan niya ng experience para mag-level up. Nagulat si Rachel, sinabing tama siya, pero saan makakahanap ng experience sa ganoong sitwasyon? Kinamot ni Hyunsuk ang likod ng ulo at tinanong kung makakakuha pa rin siya ng experience kung siya lang ang magbibigay ng huling suntok. Naguluhan si Rachel, itinaas ang daliri, at sinabing totoo yun. Lumingon si Hyunsuk, pinutol ang sinasabi nito, at malakas na nagpasalamat sa sagot, pwede na silang magsimula, naisip ni Hyunsuk na wala siyang pagpipilian. Seryosong naisip niya na kailangan niyang maging mas malakas sa loob ng 1 buwan kung seryoso ang commander. Maya-maya, sa gubat, ngumiti si Hyunsuk, pinagtagpo ang mga kamay, at malakas na kinakausap ang chef. Nagulat si Kukan at sinabing akala niya ay tumakas na siya.
Natakot si Hyun-sok at sinabing hindi niya kailanman gagawin yun. Nagtaka siya kung alam ng chef na iniisip niya yun. Ngumiti si Hyun-sok at malakas na sinabing iniisip niyang sumali sa susunod na pangangaso bilang bahagi ng matapang na hukbo ng demonyo. Nakakatakot na lumingon si Kukan. Natakot si Hyun-sok, nagtaka kung may mali ba siyang sinabi, gusto yun ni Ridron kapag ginagawa niya yun. Ngumiti ang chef, pinag-cross ang mga braso, at malakas na sinabing gusto niya yon. Masayang inilagay ni Hyun-sok ang kamay sa ulo, tumawa, at sinabing salamat ito sa napakagaling na chef. Sabi ni Kukan, si Hyun-sok ang mamumuno sa susunod na pangangaso. Natakot si Hyun-sok at natigilan sa sinabi nito. Mabilis na nag-thumbs up ang chef at sinabing para sa kanila, ang pagiging leader ay ang pinakamarangal na posisyon. Karaniwang hindi nila pinapayagan ang mga baguhan, pero espesyal ang kaso ni Hyun-sok. Itinaas ni Hyun-sok ang kamay na may tensyonadong ngiti at malakas na tinanong kung paano siya mamumuno sa harap ng mga marangal na demonyo, magrereklamo ang ibang chef kung siya ang magiging leader. Mabilis na sumigaw ang isang goblin sa chef. Nagulat si Kukan, tinanong kung ano ang nangyari. Tumakbo ang goblin na galit, kinuyam ang kamao, at sumigaw na may pagsalakay ng halimaw. Tumingala ang chef at sinabing ang krimeng ito ay nangangahulugang dumating na ang kawan ng Eren. Natakot si Hyun-sok, itinaas ang ulo, at tinanong kung talagang nasa panganib sila. Kalmadong pinag-cross ni Kukan ang mga braso at sinabing hindi naman ganoon, pero hindi masarap ang karne ng Eren. Mabilis niyang hinawakan ang espada sa likod at sinabing wala siyang pakialam. Itinaas ng chef ang kanyang armas ng galit at malakas na inutusan ang lahat na bunutin ang mga sandata, idagdag nila ang Eren stew sa kanilang menu ng tanghalian, tumingala si Hyun-sok na may tensyonadong ngiti at naisip na maganda ito, kailangan niyang manatili malapit at magbigay ng huling suntok. Mabilis na iniunat ni Rachel ang mga kamay, naglabas ng mana, at malakas na sinabing tanggapin niya ito. Inanunsyo ng system window na bahagyang tumaas ang kalusugan at lakas, tatagal ito ng 3 minuto. Napalibutan ng mana ang katawan ni Hyun-sok. Ngumiti si Rachel, isinara ang mga mata, inilagay ang kamay sa ulo, at sinabing hindi siya dapat magpasalamat. Mabilis na hinampes ni Hyun-sok ang ulo nito at malakas na tinanong kung bakit hindi nito ginamit iyon ng mas maaga. Kumpiyansang isinara ni Hyun-sok ang kamao at malakas na sinabing simulan na nila, siya ang magbibigay ng huling suntok. Naisip niya na kailangan niyang mag-isip, kailangan niya ng isang blonde noble lady, na may hindi bababa at hindi hihigit sa 5 anak na parang mga kuneho. Lumipad si Hyun-sok pasulong ng mabilis, humiwa sa hangin, itinaas niya ang kamao, balak atakehin, lumilipad sa ibabaw ng mga ulo ng goblin. Naisip niyang ipagtatanggol niya ang kanyang pagreretiro. Ngumiti siya, nagbigay ng malakas na suntok sa nakahigang Eren, inanunsyo ng system window na namatay ang Eren at nakakuha siya ng bagong level. Si Hyun-sok, nagulat at nag-isip kung talagang umakyat siya ng 4 na antas sa isang huling suntok. Ngumiti ang ating bida at naisip na sa ganoong bilis, maaabot niya ang level 20 ngayong araw, at sa wakas ay magiging mas malakas siya. Tiningnan ng goblin ang Eren, napapaligiran ng mga bangkay ng kanyang mga kasamang patay. Mabilis niyang itinaas ang kanyang sandata, balak magbigay ng huling suntok sa nanginginig na braso. Ngumiti si Hyun-sok, siniko ang goblin sa tiyan, itinulak ito sa gilid. At malakas na humingi ng paumanhin. Malakas na sinabi ng ating bida na nadulas ang kanyang siko. Si Hyun-sok, na may nakakatakot na ngiti, inilabas ang kanyang dila at tumawa ng masama. Nakakatakot niyang isinara ang kanyang kamay at malakas na sinabi na bawat huling suntok sa mundong ito ay kanya. Makalipas ang ilang oras sa larangan ng digmaan, tiningnan ng bida ang mga buto ng halimaw na napapaligiran ng mga goblin. Tinanong ni Rachel na may pagod na ekspresyon kung tapos na ba sila. Si Hyun-sok, mayabang na tumingin sa kanya, ipinag-cross ang kanyang mga braso, at bumaling sa mga goblin, sinabing maganda ang ginawa nila. Tumingin sa gilid ang bida at sinabi na napatay na nila ang lahat ng mga halimaw, at mukhang tapos na rin ang mga goblin sa paghihiwa sa kanila. Galit na kinain ng mga goblin ang mga piraso ng karne,
Hawak-hawak ito sa kanilang mga kamay at malakas na ngumunguya. Mabilis na itinaas ng isang goblin ang isang piraso ng karne at malakas na hiniling na dalhan pa siya ng iba. Si Hyunsuk, nalilito, pinanood sila. Inilagay ni Kukan ang kanyang kamay sa balikat ng bida at tinawag siya sa pangalan. Seryosong tinanong niya, habang kumakain ng karne, kung ano ang tinitingnan ni Hyunsuk. Natakot ang bida, humarap sa kanya, at malakas na tinawag ang chef. Tinanong niya kung posible bang kainin ang karne ng hukbo ng ganoon. Tinanong ni Kukan, hindi ba alam ni Hyunsuk na bahagi ito ng pribilehiyo ng chef? Ang karne ng halimaw ay madaling mabulok. Kaya sa tingin mo, tanong ni Kukan, kung saan makakatikim ng ganitong sariwang karne ang mga ordinaryong alagad tulad nila. Ang masarap na karne ang dahilan kaya daw siya nabubuhay. Naguluhan si Hyunsuk at nagtaka kung talagang handa silang mamatay para sa mga pribilehiyong ito. Mabilis na inangat ni Kukan ang karne patungo sa kanya at sinabi na maaaring kainin ito ng ating bida dahil si Hyunsuk ay isang mandirigma at may karapatang kumain ng karne. Tiningnan ni Hyunsuk ang karne ng may tensyon, inabot ang kanyang nanginginig na kamay, at nagtaka kung talagang inilalagay ng bawat chef ang kanilang buhay sa panganib para sa karneng ito. Hinawakan niya ang buto at isinubsob ang kanyang ngipin sa karne. Naisip ni Hyunsuk na hindi naman masama ang karne, kahit na may malakas na amoy, na maaaring tawaging katangian. Walang lasa ito at matagal nguyain. Kung susubukan ang karneng ito sa Korea, hindi ito magtatagal. Talaga bang inilalagay nila ang kanilang buhay sa panganib para sa karneng ito? Seryosong tinanong ng bida kung kaya niyang gumawa ng ulam na mas masarap kaysa rito. Nagulat si Rachel at tinanong kung ano ang sinabi niya. Naisip ni Hyunsuk na baka makontrol niya sila sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang tiwala. Lumilipad si Rachel sa likuran niya at tinanong kung naririnig siya nito. Ngumiti ng may kumpiyansa ang ating bida at naisip na siya ang magiging Diyos ng kusina. Mabilis niyang inilahad ang kanyang kamay at malakas na inutos na buksan ang hero shop. Naisip ni Hyunsuk na may 70 puntos pa siya matapos bumili ng laruan para kay Bobo. Mabilis na inabot ng bida ang system window, hawak ang isang piraso ng karne sa kabilang kamay. Naisip niya na kailangan niyang gastusin ang lahat ng points at ang item na ito. Ngumiti ng may kumpiyansa si Hyunsuk, at isang liwanag ang nagliwanag sa paligid, mula sa kanyang kamay. Natakot si Rachel, itinaas ang kanyang mga kamay, at malakas na tinanong kung ano ang binili niya. Naisip ng bida na ipapakita niya sa mga demonyong ito ang pinakamasarap na lutuing Koreano. Inabisuhan ng system window na ito ay isang kasanayan sa pagluluto, nagiging mas mahusay si Hyunsuk sa pagluluto, at kailangan ito ng 50 hero points. Ang pampalasa ay isang pampalakas ng lasa, na nangangailangan ng 20 hero points.